mga kaimbento, good morning, good morning, good morning, good morning! Na-miss ko mag-voice over o diva. Ngayon ay special naman ang ating lulutuin pero madalian lang ito mga kaimbento. Sa isang pan, maglagay tayo ng oil na tama lang maigisa ang bawang, sibuyas at syempre ang ating luya. Ang lulutuin pala natin ngayon ay simpleng Bicol Express na may gulay o diva. Nilagyan ko ng gulay para medyo rumami. Para naman magkasya sa amin ni Habi o diva. Ayan, sinunod ko na yung bawang. Inuna ko yung sibuyas at ang luya. Bali, pinanghuli ko yung bawang. Then, sutay-sutay lang natin yan hanggang mag-caramelize ang ating bawang, sibuyas at ang ating luya. Then, isinunod ko na itong ating pork. Bali, ang pork na yan is bigay lang ng aming kumparing Louie, o diba? Salamat po. Then, nilagyan ko rin siya ng asin at paminta. Ang asin at paminta, o diba, bulol-bulol na lola nyo, hindi na sanay mag-voice over, is depende na sa inyong panlasa. Then, sutay-sutay lang natin yan hanggang maluto ang ating mga pork. Hiniwa ko lang siya ng maliliit na ganyan. Then, pag medyo naluluto na ang ating pork, is ilagay na natin ang ating bagoong. Syempre, ang Bicol Express talaga ay may bagoong. 2 kutsara lang ang nilagay ko dito kasi konti lang naman ang ating baboy. Gaya nga lang sinabi ko, bigay lang yan ng aming kumpare na napakabait at ang aming kumari na si Maring Tin, o diva. Then nilagyan ko rin siya ng isang pirasong pork cube, galing din yan sa Pinas, o diva. Kasi nga naman, bawal dito ang babsi. Kaya naman, puro galing Pinas yan mga kaimbento. Then sutay-sutay lang natin yan hanggang maluto rin ang ating bagoong. Then nilagyan ko rin siya ng 2 tablespoon ng sugar kasi hindi ako naglalagyan ng ibang pampalasa. Kaya naman, yung asukal ang magiging pang-balance natin dito sa ating ginagawang ulam ngayon, o diva. Then, halu-haluin lang natin para naman maging even ang lasa. Then, tsaka natin ilalagay ang isang basong kakang gata. Yung purong gata yan, mga kaimbento. Bali, yung nilagay ko dito is yung gata na lang na nasa lata. Wala pa kasi akong nakita dito na talagang purong kakang gata na talagang makikita mo na ginagata, pinipiga. Wala kasi ako nakikita dito. Hindi kagaya sa Pilipinas talaga namang kahit sa palengke lang ay makikita mo nakasabit na purong gata talaga siya nakasabit, nakalagay lang sa plastic, o diva. Dito ang ginagamit namin kalimitan is talaga yung nasa lata o yung nasa karton. Then, nilagyan ko rin siya ng 2 tasa nitong ating sitaw. Pamparami ito mga kaimbento. Masarap din kasi sa Bicol Express, nilalagyan ko talaga siya ng sitaw. Kasi nga naman, para naman medyo healthy, may kaunting gulay, o diba? Gusto rin kasi ni Habi ng may gulay. Tsaka naman, lahat ng menu namin dito na niluluto ko is nilalagyan ko talaga ng gulay. Then, syempre, Bicol Express, kailangan maanghang, o diba? Nilagyan ko rin siya ng 10 piraso. 10 pirasong sili na mahaba, yung pangsigang. Hiniwa ko lang siya ng maliliit na ganyan para naman maging maanghang ang ating Bicol Express. Parang ginataang sitaw na rin siya, o diba? 2-in-1 na, ginataang sitaw and Bicol Express. So, ayan, ang bango-bango mga kaimbento. And talaga namang mukhang masarap. At hindi lang mukhang masarap, tinikman ko is napakasarap talaga. Kaya naman, gawin nyo na ito pagkapanood nyo mga kaimbento. Talaga namang taob ang isang kalderong sinaing. Please follow, like, and share.